Mga tunnel na gamit ng Hamas para umatake ng palihim nakita na at balak lagyan ng Israel ng sponge bomb ang bawat butas nito. Ang sponge bomb kapatid ay ang bagong weapon ng Israel kung saan sinasabing hindi ito magdudulot ng malaking pagsabog. Bagkus matatakpan nito ang lahat ng butas sa tunnel na ginagamit ng Hamas para sa laban. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. So tara, simulan na natin. Dahil sa pagpapalawak ng operasyon sa Gaza Strip, natuklasan ng mga militar ng Israel na gumagamit ng mga tunnel ang Hamas para gumawa ng isang surpresang atake. Meron kasing 1,300 na tunnel sa Gaza at ito ang ginagamit ng Hamas para umatake. Sa ilalim nito makikita ang tone-toneladang bomba na ginagamit nila para kalabanin ng Israel, mga rocket, missile at mga baril. Ang mga tunnel sa ilalim ng Gaza ay ginagawang hideout ng mga Hamas at dito din pinapadaan ang mga pagkain na kakainin ng Hamas. Dahil sa mga tunnel dito, nagkaroon ng advantage ang Hamas sa pag-atake dahil bigla na lamang silang lulutang sa ilalim ng lupa at aatakihin ang mga tangke o di naman kaya ang mga militar ng Israel. Dahil sa pangyayaring yan, nag-isip ang Israel kung paano sila makakalaban kung ang Hamas ay nasa ilalim ng lupa. Noong una, isa-isa nilang hinanap ang tunnel pero nahirapan sila dahil merong dalawang layer ang tunnel, isa para sa mga sibilyan at ang nasa malalim na parte naman ay para sa mga Hamas at merong 1,300 na tunnel dito. Hindi nila alam kung anong tunnel ang ginagamit ng Hamas. Noong una, balak nilang lagyan o punuin ng tubig ang mga tunnel para ma-wash out ang mga Hamas sa loob nito. Ngunit naisip nilang mahirap yon dahil kukonsumo sila ng napakaraming tubig. At yun na nga, naisip nilang pasabugan ng sponge bomb ang bawat tunnel. Ang sponge bomb kapatid ay ang makabagong weapon ng Israel. Hindi ito magkakaroon ng isang malawakang pagsabog, kundi ito ay pambara sa mga butas na ginagamit ng Hamas. Masisil o masasarahan nito ang bawat tunnel sa Gaza nang walang nagaganap na pagsabog. Sumang-ayon naman ang IDF dito o ang Israel Defense Force na mas makakabuti kung sponge bomb ang gagamitin nila sa bawat tunnel sa Gaza. Masasarahan nito ang entrance at hindi na makakapag-surprise attack pa ang mga Hamas. Bukod dyan, hindi na rin makakalipat ng posisyon ang bawat Hamas dahil selyado na ang mga daanan nito. Ano ang sponge bomb? Ang sponge bomb ay isang chemical grenade na gawa sa isang volatile liquid emulsion. Dito ay walang magaganap na pagsabog pero kaya nitong magsil ng butas ng tunnel. Hindi ito katulad ng mga karaniwang bomba na kailangan pang sumabog. Sa halip ito ay dalawang uri ng chemical na paghahaluin para makabuo ng isang malawakang foam. Gamit ang mga tinatawag na throwbots, susukatin nito ang laki at haba ng isang tunnel bago nila pasabugan ng sponge bomb. Sa kaso na ito kapatid, malaki talaga ang maitutulong ng sponge bomb para pigilan ang Hamas sa mga pag-ambush nito at kanilang mga surprise attack. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng IDF kung paano nila sisimulan ang paglagay ng sponge bomb sa Gaza at siguradong mahihirapan ng Hamas kapag natuloy ito. So hanggang dito muna tayo kapatid, i-update kong muli kayo sa mga susunod na araw. At nga pala, sa mga hindi nakapanood ng video natin nakaraan tungkol sa tunnel ng Hamas, ay ito kapatid, panoorin mo. Ang sikretong lagusan ng Hamas. Alam mo ba kapatid, na ang gera laban sa Israel at Hamas ay hindi pa rin natatapos at mas lalo pa itong tumitindi. At alam mo ba, na ayon sa mga nakuha kong impormasyon, ang Hamas ay may isa palang panlaban na maaaring ikatalo ng Israel. Dahil ito daw ang kanilang secret weapon, isang tunnel sa ilalim ng buong Gaza Strip kung saan doon namamalagi ang mga Hamas. At sinasabing taon itong ginawa para sa isang dahilan at siguro dito ngayon sa isang gera. Sa ilalim ng tunnel na ito, makikita ang mga telephone wire kung saan ito ang nagbibigay daan
para magkaroon ng koneksyon ang bawat miyembro ng Hamas. Kumbaga, sinadya itong gawin para magkaroon sila ng contact sa isa't isa. At dito napaisip ang isa sa mga opisyal ng Israel dahil matagal na daw nilang tinitrace ang cellphone ng isa sa mga leader ng Hamas, ngunit hindi nila magawa dahil gumagamit pala sila ng old school na pamamaraan. Makikita din sa loob ng tunnel ang iba't ibang klase ng rocket na maaari nilang pasabugin sa mga militar ng Israel. Bukod dyan, ang tunnel na ito ay ginagawa ding daanan ng mga Hamas kung saan sila ay makakaatake ng maayos laban sa Israel. Gaano nga ba ito kalaki at gaano kaepektibo sa laban? Pakinggan natin ang isa sa mga opisyal ng Israel na nagpaliwanag nito. What Hamas has done since they took control almost 20 years ago of the Gaza Strip is basically to build a network of tunnels from Gaza City and under Gaza City, which is the center and the biggest part of their infrastructure, all the way down to Khan Yunis and Rafah. So imagine we're looking at the Gaza Strip, but really think of the Gaza Strip as one layer for the civilians and then another layer for Hamas. And what we're doing now is that we are trying to get to that second layer. So ayun nga kapatid, ang tunnel na ito ay may dalawang layer, isa para sa mga sibilyan at isa naman para sa mga Hamas. At ito ang hinahanap ngayon ng Israel, matunto nila ang ikalawang layer ng tunnel. Merong 1,300 na tunnel sa ilalim ng Gaza at merong habang 500 kilometers long at ang ibang tunnel ay may lalim na 70 meters at may lapad namang 2 meters. Ang tunnel na ito ay ginawa noon pang wala pang gera at may purpose talaga ang Hamas kung para saan nila ito gagamitin. Dito din ipinapasok ang mga pagkain at inumin ng mga Hamas at dito din nila isinasagawa ang mga pag-ambush nila sa mga militar ng Israel. Sa ngayon nga ay puspusan ng militar ng Israel na hanapin ang mga tunnel na ito at kapag nahanap nila ang tunnel, ito ay kanilang pupunuin ng tubig para maglabasan ang mga nakatagong Hamas sa loob ng tunnel. Yun nga lang kapatid, hirap ang Israel na hanapin ito dahil nasa malalim na ito na parte ng lupa at napakaraming tunnel sa ilalim ng Gaza. Hindi nila alam kung ano nga ba ang gamit na tunnel ng mga Hamas. Hindi rin pwedeng pasukin ng mga militar ang ibang tunnel dahil ayon dito na baka patibong ito at maubos ang militar ng Israel. Nag-iingat din sila sa galaw nila dahil sa isang pagkakamali lang maaaring mabago ang takbo ng gera. Sa ngayon kapatid, pinaghahanap pa din ng Israel ang mga tunnel na ito at kapag nahanap, ito na siguro ang katapusan ng Hamas. Sa ngayon kapatid, yan muna ang pinaka-update ko patungkol sa Hamas at sa Israel. At gagawa na lang ako ng panibagong video patungkol dito. So this is Win YT. Maraming salamat sa pakikinig mo. I'm out.